Good morning, everyone. Our topic and devotions for today is from the book of 1 Peter chapter 2, verse 1 to 2. Sabi dito, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So dito po, the Word of God. Dito tayo magsimulang dapat lumago sa pananampalataya at lumago ang ating espiritual na buhay. So, yung bukas ang ating puso at kailangan hindi lang natin binabasa ang salita ng Diyos, kundi kailangan binabasa din natin kung ano yung will ng Lord para sa atin. Dapat bukas ang ating puso at isipan na nakikilala natin siya habang binabasa natin ang Bible. So, sabi dito sa Tagalog, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingkit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So kapag pala, halimbawa, tayo matured na sa pananampalataya or matagal na tayo pag naglilingkod sa Panginoon, kailangan dapat talikuran na natin yung mga negative na dating ginagawa natin, yung pagkakaroon ng puso maingitin, pagkakaroon ng mga pagkukunwari, pandaraya, at yung paninira sa ibang tao. Kasi dapat as a Christian, makita sa'yo kung ano yung pamumuhay mo. Kailangan yung hindi kasamaan yung nananaig sa ating buhay na we avoid yung mga impurities, yung mga ugali natin dati, na dating tayo na kasamaan, yung lahat ng mga pandaraya, yung paninira sa ibang tao. Kasi, kahit ngayon pag-iisip ng simpleng bagay na nainggit ka lang, yung parang naisip mo lang, buti pa si ganito, ganyan. Tapos, bakit ako wala? Nasa puso yan, kung ano yung nararamdaman natin na naiinggit na tayo sa ibang tao at yun yung pinagmumulan kung bakit nagkakaroon tayo ng puot sa kapwa natin, sa mga taong iniisip natin na mas nakakalamang sa atin. Yun yung pinagmumulan na magsisimula kang mainis. At dahil nalalamangan ka, gusto mong makalamang. Dahil piling mo hindi patas ang mundo, at piling mo yung buhay mo, mas ginagawa mo naman yung the best. Bakit parang yung nasa puso mo, ibis na pakitunguhan mo ng tama yung tao, nagkukunwari ka kasi meron palang inis or galit sa puso mo kasi feeling mo nalalamangan ka, naiinggit ka eh. So yung ugali na yon, kailangan iwaksit, tanggalin natin sa atin kasi pagiging hypocrites yan.
yung mga pagkukunwari na minsan yung mga taong pag nasa church, akala mo talaga buong puso sila nag-worship, buong puso yung pagpupuri nila sa Diyos. Pero sa puso nila, meron silang pumipigil sa kanila na dahil sa nakikita lang ng mga tao na dapat kang magpuri, yung pagpupunwari na yan na yung pakikitungo mo sa ibang tao, okay, pero sa pamilya mo, hindi. Isa yun sa pagkukunwari at isa yun sa ugali na nakakasama sa atin. Yung isa yun sa kasamaan na magbubunga kung bakit tayo hindi lumalago, kung bakit tayo ay nagkakaroon ng hatred, hindi natin buo na binibigay lahat ng mga yung nararamdaman natin, kaya hindi buong buo yung pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kasi kung may galit siyaan, kung merong nararamdaman mo na parang lagi kang nagigil na yung mga negatibong bagay lagi na pag ginagawa, hindi mo pa natatanggal sa sarili mo yung mga magiging cause kung paano ka magiging masama sa puso't isipan mo. Kaya iwasan po natin na or bantayan po natin maigi yung puso natin na kailangan alisin natin yung pagkakaroon ng paninirang puri sa ibang tao, yung pagkakaroon ng inggit na kailangan iwaksin natin yung negatibong pamamaraan ng pamumuhay natin na makakapagbigay sa atin ng pusong hindi buo, yung pusong hindi nagiging dalisay, na kailangan magkaroon tayo ng pananadli sa kapag ka nagbabasa tayo ng Biblia, kailangan isa puso't isip natin kasi nagkakaroon ng impact sa atin yan. Nagkakaroon tayo ng kaunawaan at lalo tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon kasi mas nakikilala natin sila, nakakilala natin siya. Kasi kailangang lumago tayo sa kaligtasan. Hindi pwedeng kailangan mo lang magpakabuti para lang tayo maligtas. Kaya ang pagliligtas sa atin ng Diyos, patuloy yan. Yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, nangyari yon eternity past, nung mamatay siya. Nangyari yon nung sinurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Kaya patuloy yun ang mangyayari hanggat sa puso nating maibigay ang ating sarili na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Kanya. Alisin natin yung mga impurities sa buhay natin. Yung mga negative na dating tayo. Bilang Christian, kailangan maging sabik tayo sa salita ng Diyos para unti-unti nating maunawaan at makilala ang ating Panginoon. So, imbes na impure yung ma-absorb natin sa buhay natin, kailangan maging pure. Diba mas masarap pagka pure milk kaysa hindi. So, kailangan maging pure ang puso natin na isurrender natin sa Panginoon yung buong buhay natin at alisin natin yung mga